Yon, what is up guys? So, nandito ulit Romangas Vlogs. So, yun, nasa harapan natin ang Suzuki Celerio 2020 model. Yan, so samahan nyo akong i-tour kayo dito sa Suzuki Celerio 2020 model. Yan, so ito pala ay manual transmission, 5-speed. Yan, and ito yung kanyang ibang mga details. Ayan, so dito muna tayo sa exterior. So sa mga nagbabalak bumili ng Suzuki Celerio 2016 to 2020 or 21 model ata yung pinakahuli. So ito yung para pinaka basic na itsura nya. So yan, dito sa harapan muna tayo. Yan. So ito guys, nilagyan ko na pala ng carbon fiber sticker yan. Tsaka itong ano niya sa headlight niya. So parang magkaroon lang siya ng accent, parang kilay. Yan. So ito meron na rin siyang fog light sa harapan. So andito yung headlight niya, turning lights, then yung park light niya. Then meron na rin siyang fog lights. Yan. So ito yung grill niya. Yan. And then dito sa gilid meron siyang another signal light. Yan, repeater signal light. Then yan, makikita nyo yung gilid. Yan, then naka-tinted na rin pala siya ngayon. So Emetic Q ata yung tint na yun. Yan, so ano yan, medium dark. Yan, medium dark yung gilid. Then yung harapan ay light dark. So meron tayong video para doon. So subscribe lang kayo sa channel ko para makita nyo yung kung paano kinabit yun. Yan, dito tayo sa likod. So sa likod naman niya, ayan, meron siyang wiper sa likod. And then ito yung logo ng Suzuki. Yan, and then syempre Celerio. Dito sa likod meron tayong tail light. So dito yung kanyang reverse light, turning lights, and then yung pinaka brake light niya. And meron din pala ditong parking sensor. So meron mag-a-assist sa inyo, tutunog siya kapag malapit na kayong doon sa isang bagay. And then meron siyang third brake light. At syempre meron siyang fluid dito sa kanyang wiper. Yan. So same din dito sa side nya. Yan, ang Suzuki Celerio pala ay naka-mugs na siya. So yan, lahat ng gulong niya naka-mugs. And yung stock tires niya ay 165, 65, R14. So 14 size ang kanyang mugs. Yan, so yan ang kanyang labas. Then sa side mirror niya, ayan, yung side mirror niya hindi siya automatic. Ayan, napo-fold pa din siya. Pero yung automatic niya is yung sa mirror na. Ayan, so dito na tayo sa loob guys. Ayan, so pagpasok natin, ayan, nakabili na rin pala ako ng matting niya, yung deep matting. Ayan. Ayan guys, so ito yung aking sitting position para sa pag-drive. Ayan, okay naman. Then ito palang pinaka-handle niya or yung pinaka-manabela niya, ina-adjust. Ayan, meron siyang button dito, bababa nyo lang. Ayan, pinaka-lever na. Siyangat na siya. Yan, taas niya ulit. Yan, so nababago siya. Yan. So dito sa loob, meron tayong touchscreen monitor. Pero sa ibang model, sa 2016 ata, tapos hanggang sa 2020, merong mga nakaradyo lang. Yan. Then dito naman sa side, meron tayong controls ng lahat ng windows. May power lock din tayo. And then pwede mo ring ma-off yung sa ibang window, yung sa'yo lang yung magagamit mo. So ito yung dalawa sa likod, tapos ito dalawa sa harapan. And then ito yung sinasabi ko na automatic yung window nya. So mamaya testing na natin. So same pa rin dito, may busina tayo. And then yung Suzuki logo, dual airbags na pala siya. So isa, sandun yung isang airbag. Ayan. Then ito, 5-speed manual. Ayan, traditional 5-speed manual. Then ito yung infotainment system nya. Tapos meron na siyang RPM and yung sa kanyang speedometer. Ayan. Then dito naman sa taas, ayan, merong salamin para sa driver side, habang sa passenger side naman wala.
So meron ding scent. Yan. Sponsored ng MAC. Sana all. Yan. Tapos kulay dilaw pa yung kanyang ilaw sa gitna. Yan. And then hindi pa rin siya naka leather. Yan. Ito parang leather style yung gitna niya. Pero ito fabric pa din. Pero okay naman. Komportable naman siyang upuan. And then merong ditong dalawang bottle holders. Sa gilid wala. Sa kabila rin wala. Then handbrake. Ito handbrake nya. And meron pa sa gitna na isang cup holder. Then dito naman sa may parang pinaka-pocket nya, dito merong saksakan na cigarette lighter or other equipments or accessories na pwede nyong ilagay. Tapos dito rin sa gitna mahanap natin yung kanyang aircon system. So ito yung adjust kung gaano kalamig, and then ito yung circulate, then galing sa labas na hangin, then sa blower. Yan, tapos ito yung switch ng aircon, then ito sa defogger, tapos ito kung saan nyo gustong itutok yung hangin. Yan, mayroon naman siya mga nakalagay. So testing natin. I-start na makita nyo yung dashboard, yung pinaka nya, screen nya. Nakalimutan ko dito pala sa gilid. Yan, ito yung sa wiper. And din dun sa rear wiper nandito din. Then mga turn signal lights, headlight, fog light, dito siya lahat. Dito sa gilid yung pinaka switch nya para naman sa fog light natin sa harapan. Okay, so susian natin. Ayan. So yan ang pinakakanyang instrument panel. Yan, so dapat mawala yung iba dyan. Ayan, so naka-brake pa tayo kaya ganyan. Then ito pala ay 50,000 pa lang yung natatakbo. Then dito para maset natin yung trip A, yan, trip B. Ayan. Tapos balik sa odometer. Then dito naman sa kabila yung kanyang ibang settings. Ito yung range, kilometer per liter. So tayo nag-average tayo ng 13 kilometers per liter sa range ng 223 kilometer. So yun yung minimum range na natatakbo natin. So parang yun yung kilowatts per hour or kilometers per hour natin. Yan guys. So comment nyo naman kung tipid ba or hindi. Pero dito kasi sa amin may mga akyatin and medyo traffic, kaya hindi talaga may iwasan na sobrang mababa yung natin. Pero once na nasa expressway tayo or highway or sa mga hindi sobrang congested na mga lugar, matipid naman tong Suzuki Celerio natin. Yan guys, so ito yung radyo natin. So sa menu pala na ito, yan, marami kayong pagpipilian. Pwede siyang i-connect sa Bluetooth, pwede rin sa USB. Yan. Then kung gusto niyo magpa-install ng mas bagong head unit, mas okay din naman. Ito yung kanyang hazard. Yan. And then ito, turo ko sa inyo yung sa sa gilid na mirror. Yan, so pwede niyo siyang itutok. Yan, tutok niyo lang siya kung nasa left ba kayo maggagalaw or sa right. Then yan, try natin sa left. Yan, tapos makikita nyo, iusog ko siya. Ang niya, arrow niya is papunta dito, papunta doon, tapos pataas tsaka pababa. So testing natin kung gagana siya. Ito, pa right. Yan, nakikita nyo gumagana yung side mirror. Yan, dito set natin sa left. Pwede nyo rin siya itaas, pwede rin siya ibaba. Yan, kung anong gusto nyong settings sa side mirror nyo. And then ito naman, pwede nyong i-lock yung ibang windows, pwede rin i-unlock. Yan, then ito, i-press nyo lang siya ng isang beses, automatic na siyang bababa itong auto. Yan. Tapos pag tinaas nyo rin, yan, pag taas naman, manual na siya. Yan. Tapos sa kabilang side, meron din siyang button dyan, pero pwede nyo rin siyang makontrol dito. Yan. Yan, nakakontrol din siya dito sa kabila. Yan. So 5-speed manual. Ito yung driving position ko. So kung makikita nyo,
maluwag pa yung aking legroom. Yan. Ang height ko ay 5'3". So, na-adjust naman siya. So, dito lang sa baba, i-adjust mo. Yan. Pwedeng lumuwag pa ang inyong legroom. Yan. Yan. Tapos ito, sitting, normal sitting position ni Mrs. Yan. So, malaki talaga yung legroom. Yan. Tignan natin naman sa likod. Yan. So, dito sa likod. Yeah. Yan. Ito yung normal. Ito pala yung normal na driving position ko. So, tignan nyo naman kung gaano kaluwag. Yan o. Sandangkal pa. Yung sa tuhod ko. Yan. Then, sabi ko nga meron ditong cup holder. And ito yung likod niya. Mayroon din siyang button para sa window. Yan, magkabilaan yan dito. Tapos center lock na rin pala siya. Doon din yung ano. And then, yan. So, ito yung space niya sa likod. Yan. Kasya yung tatlo na adult. Kaya 5-seater itong hatchback na to. And ito naman yung view ng front kapag naka-top view. Yan. So, ganyan siya kaluwag. Yan. Yan. So, dito meron na rin pala tayong nabiling matting. Kasama na yun dun nasa harapan. Yan. Dito pala, ayun, meron cup holders dito. And sa kabila din. Yan. So, napakaraming pwedeng ilagay na ano dito, cups. Yan, ganyan siya kaluwag. Yan. So, kung makikita nyo yung nasa harapan ay light dark, and yung nasa gilid, yan mga windows, pati itong nasa likod ay medium dark. Yan, so combination siya ng light at medium dark. So parang madilim pa rin yung loob niya, hindi kita masyado. Yan. Then dito naman sa likod, yan. Ito dapat meron pa siyang tray dito, pero nung nakuha ko siya wala na. Kaya naghahanap ako ngayon ng tray na para makumpleto yung ating Celerio. So, ito yung sa kanya, sa likod. Yan, meron na siyang kasamang ganito. Ito, mga camping chairs namin. Pagka lumalabas kami, yan, ginagamit namin yung camping chairs. Ito yung sa ilalim niya. So, may kasama siyang stock tire. In case na butasan kayo sa daan, pwede kayo magpalit. Yan, ito pala isa sa mga features ng Suzuki Celerio. Pwede yung itupi yung likod para magkaroon kayo ng mas malaking space. So for example, maglalagay kayo ng mga mabibigat na bagay or malalaking bagay. Yan, 55-inch TV, kasya dyan. Yung mga maliliit na ref, kasya din dyan. So tingnan nyo naman kung gaano kalaki yan. Yan guys. Kaso hindi siya natutupi ng ganito. So yung iba kasing mga sasakyan flat na flat siya, pero ito ganyan lang siya. Pero at least malaki na rin yung space para makapagsakay kayo ng mga bagay na hindi nyo usual na nasasakay sa mga sedan tsaka sa ibang mga sasakyan. So ito malaking space na siya. Yan. Yan guys, ito yung view kapag binaba natin yung likod na mga upuan. Yan. So ganyan kalaki yung pwede nyo ma-occupy na pwesto. Yan. So pwedeng kalahati lang din. Yan. So kung may uupo dito tapos merong ilalagay lang din ng mga gamit, pwede. And pwede nyo rin siyang ganyan. So ganyan siya kalaki. Ganyan kalaki ang space nya. Yan. So dito naman tayo sa passenger side. Yan. Yan, ganyan kalaki yung passenger side. And dito glove box. So andyan yung mga manual tsaka ibang mga gamit. And yun lang guys. Ito lang yung interior nung Suzuki Celerio. Hindi ko pala nasabi no na keyless entry na itong Suzuki Celerio. And so double click lang para mag-lock siya. And pag isang click lang dito sa unlock, itong driver side lang yung mabubuksan. Then pag double click, yan, pati yung likod mabubuksan na yan. Pati yung nandito sa likod, pinaka-trunk. Yan, so yun guys. Thank you.
And guys, so maraming salamat kung nakaabot ka sa point na to ng video para i-review yung Suzuki Celerio 2020 model. Yan, so nasa taas pala yung kanyang antena. And guys, so ito na ang review. Walk around lang pala, walk around muna kasi marami pa tayong gagawin sa ating Suzuki Celerio. Meron pa tayong mga projects na gagawin dito, kaya mag-subscribe na kayo sa channel ko at sundan kung ano pa yung mga upgrades na ilalagay natin dito sa ating Suzuki Celerio. So yun guys, maraming salamat, peace.